bagong graduates ng 2012, congratulations sa inyong lahat. At syempre, alam namin na ang hangad ninyo makahanap ng maganda at maayos na trabaho. Kaya naman para turuan tayo kung paano ang tamang pag-a-apply sa trabaho, makakasama natin si Carlo De Los Santos, Human Resources Officer ng JobStreet Philippines. Good morning, Carlo. Good morning, Karen. Ikaw, nahirapan ka ba maghanap ng trabaho noon? Oo, medyo nahirapan ako. Lalo-lalo na hindi mo alam yung gagawin mo sa interview. Oo, nakailang apply ka. Marami, mga 5 siguro. So, expert ka na sa pag-a-apply. Okay, simulan muna natin tamang pananamit. Importante yan yung wardrobe kasi, diba? First impression, yung damit mo. Ano dapat kapag lalaki, halimbawa, ano dapat yung damit mo ideally? Para sa lalaki, i-apply mo kung naaayon sa posisyon, kung ano yung sa pananamit mo. Kailangan clean cut ka. Kapag may earrings ka, tanggalin mo. You can wear polo, long sleeves. Walang earrings dapat? Walang earrings dapat. Bakit? Nakaka-apekto yan Meron sa... tayong model dito, papakita natin. Nakaka-apekto yan sa application mo. For slacks, dapat black slacks. Huwag na tayo magsuot ng pantalon at rubber shoes. Huwag nang maong. Oo. Yung mga khaki, pwede ba yun? Or preferably talaga black? Preferably black. Bakit? Kasi mas maayos siyang tingnan mas formal siya and mas presentable pag ini-interview ka ng mga recruiters. Long sleeves, short sleeves? Either as long as presentable ka, pwede mong itaas yung long sleeves mo, pwede mo ibaba yung long sleeves mo and polo na rin. Oo, kapag mainit po yung pag-a-applyan yung mga kapuso, huwag na kayo mag-long sleeves. Kasi kadiri yung may pawis-pawis, diba? Nakaka-turn off yun. So, kailangan prepared ka. Kailangan prepared ka rin. Mas maganda ba yung solid colors lang, wala masyadong prints para hindi distracting? Solid colors, as much as possible, light colors dapat, lalong-lalo na ngayon mainit. So, dapat maging fresh ka pagdating mo doon sa kumpanya ina-applyan mo. Pag babae? Kapag babae, simulan natin sa ulo. Kapag mahaba yung buhok, kailangan itali mo. For the makeup, like dapat yung makeup. For earrings, dapat yung huwag masyadong flashy. Huwag flashy. Hindi dapat danglings yung earrings dapat mo. ba naka-skirt or... Skirt, okay lang, pero hindi dapat above the knee. Okay din mag-slacks. Kung high heels, okay lang. 2 inches sana. At kung saan ka mas komportable, and flat shoes na rin. Wag above the knee yung skirt. Wag. Kasi pag umupo ka, tataas at may ilang ka during sa interview mo. At baka... Mailang din yung nag-i-interview sa'yo. sa'yo. Oo, baka magkaroon pa ng ibang kung anumang impression sa'yo. Okay. So, yan yung pananamit. So, kailangan lang decent looking, professional looking. Professional. Alright. Yung resume. Yung resume, isa yan sa mga tinitingnan. Kasi baka nga hindi ka interviewin based on your resume lamang. Meron bang ideal kind of resume? Ano bang nakasulat dapat dito? Para sa resume, kailangan nandun yung full details ng contact mo. Siyempre, tatawagan ka ng mga HR for interview. Nandun dapat yung full name, pictures, and then nandun dapat yung email address mo, professional email address. Nandun dapat yung objective mo. Do you put your Facebook account? Ay, hindi. Ilalagay yung Facebook account mo. Kailangan professional lang yung email address mo. And then, objective. And then, yung school, college, high school, and elementary. Huwag mo na isama yung mga awards mo na panalunan mo nung grade school at high school. Oo, wag na yun. Masyado nang mahaba yun. 2 to 3 pages lang. Kailangan lang i-maximize mo yung spacing. Huwag masyadong mahaba at huwag din masyadong maikse. Ilagay mo rin din doon yung OJT mo, experience ka, at yung mga organization at seminar na sinalinan mo during your college days. At saka mga kapuso, importante doon, isulat ninyo kung ano yung skills na kaya ninyo. Ako, when I look at resumes, yun ang pinaka-importante sa akin Ano bang kayang gawin itong taong to? Kasi it doesn't matter kung kunyari, maganda yung eskwelahan mo, pero kung wala ka namang skills sa mga ganitong klaseng bagay, dapat isulat ninyo. Dapat isulat talaga yun. Tapos kung ano na yung mga previous job, work experience mo. Dapat isulat din nila yung mga previous job experiences, yung company, inclusive dates, and also yung responsibilities nila. Kailangan isulat nila rin yun. Kasi yung hinahanap ng mga human resource or recruiters. Pero ganun pa rin, traditional na resume pa rin, yung 2 pages na printed or iba na bang estilo ngayon kasi mas high-tech na tayo ngayon? Well, depende sa mga posisyon na ina-applyan. May mga graphic artists na nagdadala sila mismo ng mga portfolio nila. Pero sa the usual pa rin, 2 to 3 pages, nandun yung education, work experience, at contact details. So, hindi paramihan ng pages ito? Hindi paramihan ng pages ito. Kasi pag tinignan ng human resource yung resume mo, usually titingnan dyan yung education at skills mo talaga. Education at skills. Yung picture na ilalagay doon. Yung picture, minsan minsan tinitingnan yan, depende na lang kung frontliner ka.
So, kailangan presentable din kung paano ka na dun sa picture. Hindi na kailangan yung studio-studio Hindi na na kailangan yung nakapost-post. studio, lalo na yung mga sobra-sobra na sa pictures. Basta ang importante mga kapuso, very professional looking. Tapos yung as simple as possible. Yes. Alright, pag nasa job interview ka na, anong tips na may bibigay ninyo sa mga kapuso natin na mag-apply sa trabaho? Para sa job interview, dapat alamin mo kung ano dadalhin mo muna sa job interview. Be there 10 to 15 minutes, hanapin mo yung contact person mo. Kapag during sa interview na, kailangan alam mo na yung position na ina-applyan mo, makinig ka ng mabuti sa mga questions, kailangan maayos ang iyong pagsagot, hindi dapat mahaba at hindi dapat maigsi rin ang pagsagot mo. Pwede kang magtanong pagkatapos ng interview, pero piliin mo lamang dapat yung sasagot mo sa itatanong mo sa interview. Tinatanong ba sweldo? Pwede natin itanong kesa sa dulo na. Sa dulo na. Sa dulo na natin itanong. Alright, tapos English or Filipino? Kapag tinanong ka ng English, sagutin natin ng English. Kapag Filipino, sagutin din natin. Basta kung saan po kayo komportable. komportable. Kasi ang hirap naman mag-English-English ka tapos wrong grammar ka naman, di ba? Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo during sa interview. Alright, maraming salamat, Carlo De Los Santos. Thank you very much at good luck sa lahat ng mga mag-a-apply sa trabaho. Good luck.